5 weird behaviors that I have. Nakikita nyo to? Pangalawang tikim ko na to, guys. Ay, naku po. Makalat palang kainin to. Pero anyways, ito yung number 1. Kita nyo yun? Pinatay ko yung langaw. Ito yung number 1. Ayaw na ayaw ko. Wait lang, kuha muna ako. Baka sabihin nyo naman, kainin mo naman. Nahulog siya. Okay, ito yung number 1. I hate compliments, pero ayaw na ayaw ko din yung criticize ako. Tama ba yung term ko, criticize? Grabe to. Paano ko ito lilinisin mamaya? Ako kasi yung tipo ng tao na once na kinompliment mo ako sa harap ko, feeling ko pinaplastic ko. Ewan ko ba't ganun yung feeling ko. I know, may mga tao naman dyan na pure yung intention nila sa akin, like pure yung pagbibigyan nila ng compliments. Pero kasi, ang problema sa akin, yung tinitake ko siya as parang plastic lang siya, sinasabi mo lang yan kasi kaharap mo ako. Siguro kasi may trust issues ako, kaya ganun yung naiisip ko. Pero yun nga, ayaw ko talaga nang kino-compliment ako sa harap ko. Ayaw ko na, parang, uy, ang galing mo, uy, ang ganito, ganyan. Alam mo, yung na-appreciate ko na compliment, yung ang ganda mo, kasi bihira ko lang talagang ma-receive yung ganung compliment. Kaya pag once naman nagsabi, uy, ang ganda mo. At kung ayaw mo naman sa akin, just don't talk na lang. I-keep mo na lang yan sa sarili mo. Or pwede mong sabihin sa iba, pero wag mo nang iparinig sa akin. Kung baka kung may opinion ka or gusto mo akong i-criticize, promise hindi siya nakakatulong para sa akin. Baka sabihin nyo, para sa yan, para matuto ka. Hindi talaga. Kung gusto mo akong matuto, hayaan mo ako on my own. Hayaan mo akong ma-realize kung ano yung mga mali ko. Hayaan mo akong ma-realize eventually, along the way. Yun. Sarap! Thank you, Lord. Sarap. Sarap talaga, promise. Ay muna ako. Sarap. Next, number 2. Introvert akong tao. Ayaw ko sa maraming tao. Pero, gusto kong pinapanood yung mga tao. Kung ano yung ginagawa nila, saan sila pupunta, paano sila araw-araw. Alam niyo yun, yung parang kapag minakausap ako, parang gusto kong pinapakinggan kung paano sila nag-spend ng day nila, kung paano yung linggo nila, kung paano sila nagre-rest day, gano'n. Kaya therapeutic talaga sa akin, guys, yung mga vlog na napapanood ko na A Day in My Life, gano'n. Ang pinaka-favorite ko talagang vlogger dyan is si Rai Velasco, na lagi ko talagang pinapanood. I promise, nasisiyahan talaga ako every time na napapanood ko yung mga tao. Like, alam niyo yun, pag nasa isang public places ako, parang gusto kong magkaroon ng harang, tapos mata ko lang yung umaandar, tapos tinitingnan ko lang yung mga tao. Gusto ko ng ganun, parang, ewan ko, weird nga di ba? Basta masaya ako na nakakakita ng mga tao na walang pakialam sa akin. Ganun. Naumay na ako, guys. Go? Next, pangatlo. Makalat ako sa gamit. Yes, totoo yan, guys. Makalat talaga ako sa gamit. Napakarami ko ding gamit. Pero, once na inayos mo yan, pag ibang tao yung nag-ayos, girl, nabibisit talaga ako. Kasi para sa akin, kung makita mo man na magulo yung gamit ko, maayos para sa akin yun. Basta doon ko natatandaan kung nasan sila, kung saan ko sila pinesto, kung saan ko sila nilagay. Makalat ako, oo, marami akong gamit. Pero bihira sa akin yung may mawalang gamit. Kasi once, halimbawa, sa isang araw, tapos sabi ko, nasaan yung ganito ko? Pag hindi mo pinakailaman yung gamit ko, alam ko kung nasaan. Pero pag wala doon sa pwesto na kung saan ko siya nilagay, ibig sabihin, ibang tao ang nagligpit. Or, nabisit, or naasar na sila sa pagkamakalat ko, kaya sila nagligpit. Kaya hindi ko mahanap kung ano yung hinahanap ko. Kaya ang ending, naiinis ako kapag hindi ko nakahanap yung mga bagay na gusto kong hanapin, ganon. Kasi sa sobrang dami kong gamit, sobrang kalat ng gamit ko, promise, hindi ko sila nami-misplace. Alam ko kung nasaan sila. Pero wag niyong i-misinterpret, baka sabihin niyo, makalat ako sa bahay. Hindi. Marunong din naman ako magligpit. Sadyang most of the time, makalat talaga. Generous akong tao, mapagbigay akong tao, guys. Pero ayoko yung sinasabihan ako na, uy, magbigay ka sa ganito, magbigay ka ng ganyan, magbigay ka ng ganyan. Parang nawawala yung essence ng parang feeling ko hindi bukal sa loob kapag nagbigay ako dahil andito na naman yung langaw. Saan ka ba nanggagaling, ha? Kaya kong magbigay, as in kaya kong magbigay. Huwag mo lang akong obligahin. Kung magkano, kung ano, gano'n. Hayaan mo akong magbigay nang galing sa puso ko. Gano'n yun. Next naman, guys. Hindi ko alam kung pang ilan na to. Madali akong magpatawad once na nakagawa ka ng kasalanan sa akin or once na trinidor mo ako, madali akong magpatawad, guys. Pero alam mo, ang madali din sa akin, madali din akong mag-cut off. Like, halimbawa, may nagawa ka sa akin, yes, patatawarin kita, pero hindi ka na pwedeng kumain sa table ko. Hindi na kita pwedeng makasama na gaya ng dati at hindi mo na pwedeng i-expect na itatrato pa kita na gaya ng dati. Pero madali akong magpatawad. As in, kahit, halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan sa akin, tapos nag-sorry ka, sinabi mo na ganito, ganyan. Yes, okay na sa akin yun. Okay na, as in, totally okay na. Kasi, kung ano ka ng bigat ng, kung dadalhin mo yung bigat ng loob, tama ba? Kung dadalhin mo yung sama ng loob, ikaw ang lugi, mai-stress ka pa. Kaya para sa akin, patawarin mo na lang, magpatawad ka na lang, ganun. It's just that, huwag ka na lang ulit, huwag mo na lang ibigay ulit yung trust mo, ganun. Sila na naman ang diet ko ito. Next na weird na behavior na mayroon ako, kung ako lang yung ganito. Once na nagustuhan ko yung isang bagay, like halimbawa may ginamit akong something, tapos nagustuhan ko siya. Gusto ko, bibili ako ng marami. Impulsive buyer ba tawag dun, guys? Hindi ko alam yan. Like, halimbawa ito, nagustuhan ko siya. As in, gusto ko. Gusto ko, bukas, bibili ako ng 3, 4, 5. Gusto ko, nag-i-stack ako. Parang may thought ako na parang, paano pag bukas wala na siya? Paano pag bukas phase out na siya? Kaya,
Kung kilala nyo ako, mapapansin nyo yun. Na kapag nagustuhan ko yun sa bagay, bibili ako the next day ng 2, 3, 4, 5, tapos i-stack ko lang siya hanggang sa hindi ko na siya nagagamit dahil sobrang dami na. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nagustuhan ko tong pepero, natikman ko siya. Alam nyo, kinabukasan, pumili ako ng isang box. Anong gagawin ko dyan? Kaya ang nangyari, na-affiliate ko na lang siya. May ganung disorder pa, guys. Ganyan ako, yung mga psychologist dyan, yes, nyo ako kung may ganung ugali ba talaga ng tao. Ito, isa pa. Mayroon kasi ako nagustuhan na bag. In-stock ko yung brand. Tapos nag-hoard ako, bumili ako ng, ilan to? 6, 5 na bag. Pero hindi ko naman sila gagamitin. Hindi, ito free sample ha. Binili ko talaga yan, guys. Ito pa ha. Alam niyong lahat na user talaga ako ng Brilliant. Itong Rejuve na to. Pinagmamalaki ko yan sa kahit na sino. Alam niyo ang ginawa ko? Bumili ako, nag-hoard ako ng lahat ng product ng Brilliant. Lahat yan, lahat. As in, lahat ng product ng Brilliant binili ko. Feeling ko kasi mauubos talaga ako. Hindi naman talaga ako binigo ng Brilliant, guys. Lahat yan, trinay ko at lahat. Ang ganda ng mga formula, ang sarap ng mga ingredients. Sarap. Perfect na perfect siya sa lahat ng skin types. Lalong-lalo itong Rejuve. Inyo guys, stop nyo na ako kung paano ko siya ginagamit. Pero this is one of my holy grails talaga. As in, Brilliant is the best. Ito ang dahilan kung bakit hindi na ako grabe mag-concealer. Nagko-concealer na lang ako dito sa under eye ko, pero hindi na tulad ng dati na concealer. Diyan, concealer dito, minuto, dapat nagre-retouch para hindi makita yung mga pimples. Lahat yun nawala dahil kay Brilliant. Tsaka ito ang daming nagko-comment. Syempre, endorser ka. Syempre sasabihin mo yan kasi endorser ka. Alam niyo, ito lagi ko din sinasabi sa inyo ha. Si Ma'am Glenda guys, CEO ng Brilliant, hindi niya kinukuha. Hindi siya nakabase sa followers, hindi siya nakabase sa mga engagement. Kahit i-stop niyo yung mga repost niya, lahat ng endorser niya, legit user. Kaya nga ako nag-endorse, kasi nga legit user ako. Ganun lang guys. Pero itong payo ko sa inyo, huwag kayong mag-overuse. At kung may reaction na hindi maganda, tigil nyo na. Ganun lang yun kadali guys. Pero sa akin kasi hiyang ko to. At marami na rin nagsasabi na hiyang nila to. At marami na rin ang nakapagpatunay na ito ay effective. So yun yung mga weird na behaviors na mayroon ako. At mag-comment kayo kung ako lang ba o pati kayo din. Thank you! See you sa next mukbang kwentuhan natin. Ako lang ba, yung hindi nag-uulit ng damit? Kapag may gala, guys, gusto ko iba-ibang damit yung sinusuot ko. Kaya naman sobrang hilig ko sa ukay-ukay. As in, after masuot, pwede ko na siyang itapon or ipamigay nang hindi ako nanghihinayang kasi sobrang mura lang naman ang pinambili ko. Natry ko naman, guys, na umorder sa mga online. Kaya lang, bukod sa medyo namamahalan ako, sa 300 pesos na damit, minsan ko nga lang gagamitin. Kaya nag-uukay na lang ako. Sa ukay ko natatagpuan yung fashion sense na gusto ko. Tsaka kapag online, may mga kapareha ka. Awkward na ako kapag may mga kapareho akong outfit sa isang event. Ako lang ba, yung mas prefer ko ang baby shampoo kaysa sa mga kung ano-ano naglilipanan sa mga commercials. Tsaka ewan ko kung ako lang, yung sumasakit ang ulo kapag nakakaamoy ng medyo matatapang na naamoy ng mga shampoo, mga lotion, ganun. Sumasakit talaga yung ulo ko, guys. Next, ako lang ba? Ako lang ba yung may 8 cellphone? Guys, wala yung cellphone ko. Lahat sila iba-iba yung gamit. May pang everyday, pang online banking, events, may pang picture lang. So, ako lang ba yung hindi sumasama or hindi enjoy sa mga rides sa kahit saan? Dahil sa trauma ko sa panonood ng mga Final Destination. Ako lang ba guys, yung hindi nag-worry sa environment ko kapag nag-shoot ako kung maingay man ang kahit na ano dyan. At lalo na, tingnan nyo, sobrang lapit namin sa highway guys. Tapos rinig pa yung busina nila. Ako nag-worry kasi tulad ng lagi kong sinasabi, mayroon akong ginagamit na website na kung saan kaya niyang paghiwalayin lahat ng music or ingay man sa paligid. Kaya niya ding ihiwalay yung mga instruments. Sobrang useful talaga nitong Is as Vocal Remover. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga POV ko, wala nang ingay ang mga yan. Wala na kayong maririnig na tahol ng aso, wala na kayong maririnig ng mga busina or kahit na anong pag-andar ng sasakyan. Dahil mayroong Is as Vocal Remover. Sobrang daling gamitin, libre, sobrang daling masave. Napaka-importante niyan. Masisave mo siya in just 1 click.